Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Grabe si General Torre, oh. Bagong-bagong hepe ng Philippine National Police, eh. Nagpasaring agad ito kay Harry Roque at dito kay Bato de la Rosa. Alam mo kung ano, pinag-uusapan natin dito? Yung nalalapit na pag-i-issue ng warrant of arrest ng International Criminal Court dito kay Bato de la Rosa. At ang sinabi rin ng Harry Roque dito, ni General Torre dito, pinapasuko niya na itong si Harry Roque. Anong ibig sabihin yan? Diba? Ang dating sa akin ito, kung si Digong nga naabdala dyan sa dahig kung si Kibuloy nga na nakatago sa lupa napasuko o naaresto. Kayo pa kaya? Oy, makinig kayo dito sa sinasabi ni General Torre. Hindi yan biro. At hindi aatras yan. Kahit anong pressure pa gawin nyo dyan, pre-pressure na ng Senado yan Hindi yan umatras at inaresto talaga ang dapat arestuhin. O tingnan nyo, nasa ABS-CBN ka coffee. Kasi kanina turnover ceremony yan dyan sa Philippine National Police May statement agad Torre says, contingencies in place if ICC issues warrant versus Bato. Hoy! Anong sinasabi ni Torre dyan? May nakahanda kaming plano dyan. Huwag kayong mag-alala, may plano kami na nakaredy once na mag-issue ng warrant of arrest itong International Criminal Court. O hinihintay lang ang ICC dyan. O sige, sabihin na natin, ang balita natin September. Sige, September or October, mag-issue na po ng warrant of arrest itong International Criminal Court dito kay Bato. At kasalukuyang on session itong Senado, aba may plano na dyan si General Torre. Yan dapat. Kakaupo lang. Actually, bago maupo pa lang, may plano na agad kung paano aarestuhin itong si Bato de la Rosa. Huwag natin kakalimutan ka-coffee 30,000 Filipinos ang natukhang sa ilalim po ng drug war ng administrasyon ni Digong. Ngayon si Digong pinagdudusahan niya na yung kanyang kasalanan ng administrasyon niya. Nandiyan siya ngayon sa dahig, sa kulungan ng ICC. At kinakailangan isunod dyan yung mga dapat isunod. Isa na dyan si Bato de la Rosa. Kala niya siguro makakatago siya dyan sa Senado, no? Kasi ini-invoke nila itong immunity niya bilang isang senador. Pero sabi ni General Torre, may contingency kami dyan. Sige nga, basahin natin ka-coffee itong balita na to ng nasa ABS-CBN. Mamaya pag-usapan din natin kasi naglabas din na statement itong si Harry Roque na isang pugante, no? Sige. Torre says contingencies in place if ICC issues warrant versus Bato. PNP Chief General Torre III. Ang ganda pakinggan no? Bagong-bago ka-coffee. Fresh na fresh. Ngayong araw, bagong-bago na ang hepe ng Philippine National Police, si General Torre na. Tapos na po yung panunungkulan ni General Marbil. O ito ngayon, si General Torre na well-deserved niya itong kanyang promotion o pagkakatalaga sa kanya ni PBBM bilang hepe ng Philippine National Police. Naninibago tayo Ngayon natin lang nabasa ito, no? PNP Chief General Nicolas Torre III. Oy, laking inggit siguro ni Jingo Estrada dito. Anyway, sinasabi niya dito, there are contingencies in place should the International Criminal Court issue an arrest warrant against re-elected Senator Ronald Bato de la Rosa. A former PNP chief was the chief architect of the Duterte administration's bloody war on drugs, the campaign from which former President Rodrigo Duterte's crime against humanity charges before the ICC stemmed. Yung pinagmulan ka-coffee kung bakit nakulong si Digong dyan sa ICC. Huwag kayong mag-alala, may contingency. At ako, ang tingin ko dito kay General Torre, pag sinabi niyang mangyayari, mangyayari. Pag sinabi niyang gagawin, gagawin niya. Kahit anong pressure pa, whatever it takes, yun yan sinasabi natin. Kailangan ng 10,000 police officers dyan, dalhin yan. Importante maging mission accomplished tayo. Yan ang karakter dito ni General Torre. Dahilan kung bakit siya pinagkakatiwalaan ni PBBM. Whatever it takes. Pag may inutos sa'yo, gagawin yan. Kasi alam mo kung bakit? Kung hindi niya nahuli si Kibuloy, kung hindi talaga, sabihin na natin, sige, yung term nila, sumuko. Kung hindi na pasuko si Kibuloy, na resulta ng ginawang arrest mission ni General Torre, sige, itago na nila sa suko na term, no? Kung hindi niya nahuli si Kibuloy, kung hindi nakulong si Kibuloy, alam mo, tatawanan si General Torre. Tatawanan ng buong Philippine National Police, tatawanan ng administrasyon ni PBBM. Alam mo kung bakit? Sasabihin nila, ginastos nyo na lahat ng resources Ginamit nyo na lahat ng heartbeat detector Lahat ng kung ano man makabagong teknolohiya pero hindi nyo pa rin na-aresto si Kibuloy. Laos pala kayo.
Di ba? Yan ang sasabihin ng mga DDS, kung hindi nahuli yan, si Kibuloy, ibuti na lang nahuli. Kaya hindi talaga kayo aatrasan. Si General Torre, isa siya sa pinakasusi kung bakit na-aresto dyan si Kibuloy. Exhibit A pa lang yan. Exhibit B. Kung hindi nadala si Digong dyan sa International Criminal Court, alam mo, tatawanan nila ang gobyerno ni PBBM, tatawanan nila ang PNP. Ang sasabihin nila, hindi nyo pala kayang ipatupad eh. Yung warrant of arrest ng Interpol, nakakatawa kayo. Hindi lang sa Pilipinas, hindi lang mga Pilipino, mga DDS ang tatawa sa gobyerno ni PBBM, even yung International Court. Pagtatawanan tayo, even yung international organizations, yung international media, pagtatawanan tayo. Dahil yung Philippine National Police, diba, yung law enforcement authorities ng Pilipinas, hindi kayang arestuhin si Digong. Kung hindi nagawa ni General Torre. Sa madaling sabi, isinalba tayo ni General Torre. Isinalba ang Pilipinas sa kahihiyan. Hindi lang naman PNP kundi ang buong gobyerno. Isinalba ni General Torre. In fairness, kay General Torre, kaya sinasabi natin, well-deserved niya itong kanyang promotion. May resibo siya kung bakit siya naging hepe ng Philippine National Police. But, again, kailangan din natin bigyan ng credits yung mga tao na nasa likod ni General Torre. Number 1, DILG. Si Ben Harabalos, Secretary Ben Harabalos at si Rimulya ngayon. Si PBBM din. Dahil ang DILG parte ng executive yan. Si Presidente ang lead ng executive. Kaya nagkaroon din ng lakas ng loob itong si General Torre dahil meron siyang basbas, meron siyang nakukuhang suporta from his higher-ups. Diba? Sinusuportahan siya, may backbone siya mula sa taas. At yun naman ang sinasabi lagi ng Presidente. Kailangan natin ipatupad ang batas, papanagutin ang dapat managot. Si Kibuloy may warrant of arrest. Ibig sabihin, nakitaan ng probability. May probable cause na totoong ginawa niya itong mga aligasyon sa kanya. Si Digong, ganoon din. May warrant of arrest. Nakitaan ng reasonable grounds. Yan yung term ng International Criminal Court. Almost the same sa probable cause. May mga warrant yan. Hindi yan mga illegal na pag-aresto as contrary sa sinasabi nila, kinidnap daw si Digong. Kinidnap, tapos may mga alalay. May ganun ba yun? Again, ang pinupunto ko dito, ang personality ni General Torre, hindi kayo tatantanan. Kung si Bato, ikaw ay senador. Senador ka lang. Di ba? Sorry, ginamitin natin yung term as comparative para magamit natin sa comparison sa pagiging presidente ni Digong. Kung ang dating ang presidente, nahuli niya at nadala dyan sa International Criminal Court, ano pa kaya yung senador? For context, gamitin natin yung term na senador lang. Di ba? Si Kibuloy na napakaraming resources, pre-detektahan pa ng mga followers niya dyan sa Davao na aresto. May contingency plan. Di kayo tatantanan dyan. Obviously, we are also making contingencies na pag may nangyari ng ganito, ano ang gagawin natin? Pag may nangyaring ganoon ang ating gagawin. Yung tinutukoy niya dito yung contingency plans. Torre told reporters at Camp Crame shortly after being appointed as the new PNP chief. Well, just cross the bridge when we are there. He added, it's really something that has to be acted upon pag andyan na, okay? We will make decisions as it comes. Definitely, sasabihin nila, bakit kapag nandiyan na ang problema, saka nyo pagpaplanuhan, paano i-address yan? Engeng ka ba? Alam naman i-divulge. Alam naman ibulgar ni General Torre kung ano yung contingency na yan, ano yung strategy. Siyempre, kung ikaw narrow-minded, no, mababaw na pag-iisip, ang sasabihin mo, bakit sinabi ni General Torre na we will cross the bridge when we get there? Diba yun yung kasabihan, huwag mo nang isipin yan. Pag nandiyan na, saka mo na problemahin yan. Yan yung ibig sabihin yan We will cross the bridge when we get there, no? Yan yung pinakapunto dyan. So, ang mga negatibo, sasabihin, bakit wala kang plano? Bakit kapag nandiyan ang problema, saka ka magpaplano? Again, may contingency plans na nakalatag at hindi pwedeng i-divulge, hindi pwedeng isa-isahin, himayin, i-explain, ibigay sa inyo ni General Torre kung ano yung plano niyan. Matalino yung pulis na yan. May strategies yan. Nung pag-aresto nga lang kay Kibuloy, ang daming tactics silang ginawa dyan, hindi na natin iisa-isahin. Napakaraming ginawang strategies dyan kung bakit talagang tuluyang na-aresto yang si Kibuloy. Hindi nyo pwedeng sabihin na napakababaw naman ni General Torre at wala siyang plano kung paano aarestuhin itong si Bato de la Rosa. Torre refused to go into details. Correct! Dapat lang. Saying the government would make decisions when necessary.
Well, just cross the bridge when we are there. He added, it's really something that has to be acted upon pag anjajaan na yan. De La Rosa earlier claimed that the ICC has an ongoing mission in the Philippines to gather affidavits related to the crimes against humanity case being heard at The Hague. Yan yung sinasabi ni Bato eh. Dati makakalimutan yan eh. May mga investigador na po ng ICC, mga banyaga, no? Andi dito daw po sa Pilipinas at ang claims ni Bato ay pinipressure daw po itong mga opisyalis daw po ng Philippine National Police na magsalita against them, na magsalita against Duterte, na magsalita against si Bongo siguro or against Bato. Pinipressure daw po yan ng mga foreigner, ng mga ICC investigators. In fact, yung sinasabi ni Bato, isa yan sa mga conditions niya kung paano daw, kung bakit daw makikipag-reconcile itong kampo ng mga Duterte kay PBBM. Palayasin daw ni PBBM itong mga ICC investigators. Yan yung kanyang conditions dyan. Talaga nga naman, oo. Nag-initiate na nga ang presidente na makipag-ayos sa inyo eh. May mga condition pa kayong binigay sa presidente. Talaga nga naman, oo. May sinasabi din po si General Torre. Dito naman kay Harry Roque. Sige. PNP Chief Torre to Roque. Magkatunog ah. Surrender yourself. Uy, bantayan ka, coffee ha. Harry Roque, mag-surrender ka. Yan ang sinasabi ni General Torre. Newly installed Philippine National Police Chief Nicolas Torre has called on former presidential spokesperson Harry Roque to surrender to authorities and face the human trafficking charges filed against him in relation to illegal offshore gaming operations. Oh, Harry Roque, pinagsabihan ka na oh. May warning na sa'yo, oh. Si General Torre, mag-surrender ka na. Oh, hindi na sinabi, or else, hahabulin ka namin dyan. Oh, mag-surrender ka na, wag mo nang pahirapan. Total, sabi mo naman, mahal mo ang gobyerno. O sige, tumulong ka na para makasave ang gobyerno ng Pilipinas sa pagde-deploy ng tao dyan sa The Hague. Or kung ano bang expenses para sa efforts, para sa coordination sa international police, no, para ikaw ay maaresto. Surrender ka na. Pero sabi ni Roque, hindi. Naninindigan si Harry Roque. Bangag, bangag, bangag. Ngiwi, ngiwi, ngiwi. Butod, butod, butod. Yan ang sinasabi niya sa kanyang dance steps eh. Na nakakatawa ito. Naglabas ng statement si Harry Roque. Nakakatawa itong statement niya. At ang sinasabi niya, bakit ba ako yung priority ninyo? Sir, ikaw ay isang pugante. Ikaw ay hindi ordinaryong Pilipino. Remember, ikaw po ay dating presidential spokesperson. Ikaw ay well-connected. Ikaw ay nakinabang ng bilyones. Base sa investigasyon ng Quadcom dahil sa operasyon po ng Pogo. Tapos sasabihin mo, bakit ako ang pupunteryahin? Bakit ako ang priority? Hindi mo pa ba alam ang sagot? Hindi ka putyo-putyo. Malaki ang impluwensya mo, malaki ang naging impluwensya mo. Tapos sasabihin mo, bakit siya ang pinaprioritize dito? Oh, anyway, sige, basahin natin. Sinasabi niya, bago ito ka-coffee, ngayong araw, June 2, on the new PNP Chief's priorities. Sabi niya, binabati ko ang bagong talagang hepe ng Philippine National Police. Plastic talaga ito. Oh, binati pa si General Torre. Oh. Hindi pa man nakakaupo, nakakadismaya marinig sa kanya na isa sa kanyang prioridad ay ang pag-aresto ko. Oy, sorry. General Torre, bakit daw? Papa-aresto mo to si Roque. Oh, nadidismaya daw siya. Kalma lang, General Torre. Sabi ni Roque, ha? This is a good case study of misplaced priority. Ayan na, nag-lecture na naman si Akla. Oh, misplaced priority daw ito. Nako, gumamit na naman ito ng mga termino niya. There are more urgent and more pressing matters that our policemen have to attend to than the arrest of Attorney Harry Roque. Nagkaloko-loko na. So ano gusto mo sabihin? Huwag ka nang pansinin. Huwag ka nang pag-usapan. Huwag ka nang arestuhin kahit yung krimen mo ay human trafficking, non-bailable. Huwag ka nang pansinin dahil maraming priority ang bansa. Huwag ka mag-alala. Hindi mo na problema yan. Problema na ni General Torre yan. Problema na ng gobyerno ng Pilipinas yan kung paano mapagsasabay-sabay yan. Yung sinasabi mong problema na dapat asikasuhin. Huwag kang mag-alala. Hindi mo problema yan. Pero alam mo kung bakit? Makakatulong ka sa problemang yan kapag sumuko ka. Diba? Kasi sinave mo yung time ng PNP sa paghuli sa'yo. Sumuko ka na lang, nasolve mo yung problema. Total, sinasabi mo, maraming priorities. O yan, sumuko ka. Tapos ang priorities sa sinasabi mo. Ang problema, hindi nagtatago One immediate concern is the worsening peace and order situation. Sino ba nagko-contribute kung bakit ganyan ang sitwasyon? Isa ka din.
Manila has been ranked as Southeast Asia's most dangerous city by the Numbeo Crime Index and the 5th most risky city for tourists according to Forbes. Bakit nagkaganyan? Dahil sa tukhang ni Digong. Nung administrasyon ni Digong. Oh, tapos sisi nyo ngayon sa presidente. Bigla bang sumulpot yung rating na yan? Hindi ah. Panahon ni Digong, nandiyan na tayo sa level na yan. O para kasalanan ni PBBM ngayon ah. Moreover, the US State Department Travel Advisory places the Philippines under Level 2, exercise increased caution, where tourists are asked to exercise increased caution in the Philippines due to crime, terrorism, civil unrest, and kidnapping. Bakit mo pinoproblema yan? Problemahin mo yung kaso mo. May kaso ka. Harapin mo yung kaso mo. Yun dapat ang gawin mo. Huwag ka na makimarites dyan. Huwag mo nang problemahin yan dahil problema ng Pilipinas yan. Pero malinaw na meron kang warrant of arrest. May dapat kang sagutin. Yun ang problemahin mo. Yung gobyerno, sasarilihin niya yan. May problema siya. Hindi yan na, sagutin niya. It is therefore not surprising that our tourism sector is experiencing a slump. Naku po, napunta pa sa tourism sector. Pakialam mo ba? Hayaan mo ang DOT. Problema nila yan kung paano mapapaigting yung turismo ng Pilipinas. Problema ni Frasco yan. Huwag mo nang problemahin yan. Problemahin mo yung kaso mo. Secondly, it is better for the new PNP chief to address the lack of trust on our national leadership. Problema na nila yan. Huwag mo nang problemahin. Bakit didiktahan mo ang PNP kung ano ang gagawin nila? Pakialamero ka dito. It is better for the new PNP chief to address the lack of trust on our national leadership. Nagdikta pa. It is clear from the results of the local absentee voting that there is a quiet protest from our uniformed services. Again, hindi mo na problema yan. Problemahin mo yung kaso mo. Finally, it is a shame that the new PNP chief is silent on the House of Representatives' detention of his subordinate police Colonel Hector Grijaldo, whose situation is aggravated by the PNP placing him on leave without pay since December 2024. Again, hindi mo na problema yan. Problema na ng PNP yan. Ito ang mga isyong naghihintay ng mga tamang pagtugon sa bagong hepe ng Philippine National Police. Talaga si Rocky, oo, ang babaw naman, oo. Bakit hindi mo in-explain dyan sa statement mo yung mga kaso mo? Oh. Ano, yung plano mong pagharap dyan sa mga kaso na yan, ano yung mga remedyo mo? Bakit hindi mo sinabi yan? Bakit pinansin mo yung mga problema na hindi mo naman problema? O baka guilty. Yun lang yun eh. Baka guilty ka sa ginawa mo, kaya yan mga sinasabi mo. Di ba, may sarili kang problema, ayaw mong problemahin. Yung iba, yun ang pinoproblema mo. Ang nakakahiya dyan. Kala mo tatantaran ka ni General Torre dyan? Maghanda ka na dyan. Papalapit na yan. Yung nangyari kay Tevez, magiging version 2.0 yan. Harry Roque, tandaan mo yan. Pinaghahandaan ka lang ng mga yan. Ay, nako. Talaga nga naman. O siya, sige. I-komento ang inyong opinion, reaction. Baka may mga nais po kayo sabihin dyan sa ating comment section, ha? Baka may mga messages, comments, lagay lang po dyan sa comment box, no? Mga nasa Facebook, pasuyin na lang ka-coffee. Please like and follow YouTube, subscribe, TikTok, subscribe na rin po kayo. I'll see you ka-coffee in my next video. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.